Ay, hindi rin makakuha. Okay, ito po yung mga ito po yung mga agenda na atin pong pag-uusapan. Marami pa rin pumapasok. So, unahin po natin ang completion of quarter 2 unfinished outputs. Sa mga batang may hindi pa naipasa ang mga outputs, maaari pong ipasa ang mga ito sa guard ng school. Pwede po kayong pumunta sa school at pakiusapan po yung guard. Pakisabi po sa kanila na ilagay po ang mga pinasa ng mga output dun po sa room ng grade 1. Sa storage box po ng guro ng inyong mga anak. Inuulit ko po sa mga hindi po nakapagpasa ng nakaraang retrieval, pwede nyo pong ipasa ang inyong mga unfinished outputs dun po sa school, sa guard po sa Southville HC at pakisabi po sa kanila na ilagay sa room ng grade 1 sa storage box po ng advisor ninyo. Halimbawa, ang advisor nyo po ay si Teacher Emmy, pakisabi po ipalagay doon sa storage box ni Teacher Emmy. Next po ay ang ating third quarter subjects. So, nung nakaraan po, kung napansin nyo po na Filipino po ang nadagdag sa ating subject for quarter 2. So, ngayon po, may nadagdag na naman po na isang subject which is English. So, ang subject po natin para sa third quarter ay MTB, Math, ESP, Filipino, Araling Panlipunan, English, MAPE, na hinati po sa 4 na lawak, Music, Arts, PE, at Health. So, pwede po kayong mag-screenshots para po isend po sa GC para dun sa sa GC po ng bawat section po. Pwede nyo pong i-screenshot ang bawat slides na ipapakita ko. So, ito po ang set A at set B subjects for quarter 3. So, yung set A natin para sa quarter 3 ay MTB, Math, week 1 to 4, ESP, Filipino, AP. So, sa set B po, English, yung Math week 5 to 8, yung MAPE, Music, Arts, PE, at Health. So, inuulit ko po, ang subjects po natin ay hinati po sa set A at set B. So, ito po ang set A natin, and then yung set B kasama po ang MAPE na hinati po sa 4 na lawak. Yung kung mapapansin nyo po, ang math po natin ay hinati din po. Bali, 2 buwan po ang ang math po natin. So, isang buwan, week 1 to 4. Yung sa susunod na buwan, kasama pa rin siya sa set B, week 5 to 8. Proceed po tayo. So, ngayon naman po, ito naman po ay yung sa distribution of SLMs. So, pansamantalang soft copy lamang po ng SLMs ang ibibigay sa inyo. Dahil po, alam naman po natin na masyado pong delikado ang paligid. Masyado pong, may mga cases na po tayo dito sa Montalban at ang iba po ay alam po natin na sobrang lala, lalo na yung 'di ba, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. So ang ibibigay lang po namin sa inyo, wala po akong boses. Meron po. Meron po. May po kasi na wala po boses. Okay, sige, proceed po ako. Meron po. So, soft copy lang po ang ibibigay namin sa inyo. Dahil po, hindi po tayo magkakaroon ng face-to-face distribution dun po sa school. So, ang mangyayari po, mag-send po kami ng soft copy sa inyo. Ito ay isi-send sa GC ng bawat section. So, yung mga advisors niyo po, isi-send yung mga gagawin nyo. Ang sagot ay maaaring ilagay sa intermediate pad paper. Yung papel po ng pang grade 5. Kung wala po, wag lang po sa sa papel po na grade 1 kasi po masyadong maliit po ang space kapag pad paper ng grade 1. So, ang gamitin po natin, ang ina-advise ko po ay yung intermediate pad paper.
wala pong magsasagot sa notebook. Ulitin ko po, ilalagay po sa intermediate pad paper at walang magsasagot sa notebook. So, proceed po tayo. So, ito po ang paraan ng pagsagot sa module. Una po, isulat po ang pangalan. Pangalan po ng inyong anak. Pangalawa, isusulat ang subject na inyong sinasagutan o sinasagutan po ng inyong mga anak. Then, pang-apat, ilalagay po kung pang ilang linggo base sa nakalagay sa soft copy ng module. Halimbawa po, ang sa module ay nakalagay na ESP week 1, so ilalagay nyo po yun. Yung kung pang ilang linggo. Then, ilalagay nyo rin po ang bilang ng gawain sa pagkatuto. Halimbawa, ESP week 1, gawain sa pagkatuto bilang 1. Para po, guided din si teacher. Kasi po, wala po tayong ibibigay na hard copy. Dahil nga po, hindi po tayo pwedeng pumunta ng school ngayon dahil nga sobrang delikado po ng paligid. Ang mangyayari po, yung kagaya ng ginagawa namin sa inyo na binigay sa answer sheet, parang ililipat nyo lang ito yun. So, ito po yung paraan kung paano nyo po, ito po yung guide. No? Halimbawa po ng pagsasagot. Pangalan po ng bata, halimbawa, Karen P. Tupaz. Ang subject niya po ay ESP, week 1. Then, gawain sa pagkatuto bilang 1. So, ilalagay po yung mga sagot dito sa bilang 1, 2, 3, 4, 5 kung hanggang 5 po yun. May mga iba naman po na hanggang bilang 3 lang. So, ilalagay nyo, gawain sa pagkatuto bilang 1, 2, 3. So, ganito po ang itsura. Ganito po ang itsura ng pagsasagot. Ilagay po ang pangalan, subject, pang ilang linggo at saka yung gawain po sa pagkatuto bilang ang gawain sa pagkatuto. Malinaw po ba? Opo. Okay, sige po. So, proceed po tayo. So, ito po, tandaan po natin na hindi lahat ng nasa module ay kailangang sagutan. Hindi nyo po sasagutan ang lahat ng nasa module, kaya po kami, magbibigay po kami sa ano lang po yung mga gagawin nyo. Meron po kaming mga guide na ibibigay sa inyo para dun sa mga sasagutan nyo po. Kung ano lang po ang ibinigay ni teacher na guide na sagutan, ayun lang po ang sasagutan nyo. Huwag nyo pong sagutan ang hindi po pinasasagutan ni teacher dahil hindi na po yun recorded. Kung ano lang po yung binigay ni teacher na gawain nyo, ayun lang po yung gagawin nyo. So, ito po yung mga dapat sagutan sa module. Paki-screenshot po. Sa MTB, week 1, pag-aaralan nyo po yung pag-aaralan ng aralin sa pahina 7 to 9. Pahina sa module. Then, gawain sa pagkatuto bilang 1 at bilang 2. Bilang 1 sa pahina 10 at bilang 2 sa pahina 11. So, sa week 1 po, sa MTB, ang gagawin nyo ay 2 lang. Yung gawain sa pagkatuto bilang 1 at gawain sa pagkatuto bilang 2. So, sa week 2 naman ng MTB, pag-aaralan nyo yung aralin sa pahina 12 to 13, then gagawin nyo yung gawain sa pagkatuto bilang 1 sa pahina 14 at bilang 2 sa pahina 14 din po. So, yan lang po. 2 lang po ang gagawin sa week 1 at week 2. 2 gawain lang. So, kung may makita po kayo doon na mga hindi naman sinabi ni teacher na gagawin, huwag niyo pong gagawin. Next po, sa week 3, pag-aaralan niyo po yung aralin sa pahina 16 to 19. Then, gawain sa pagkatuto bilang 1 sa pahina 18 at gawain sa pagkatuto bilang 2 hanggang bilang 4 sa pahina 19. Then sa week 4 naman po, pag-aaralan ng aralin sa pahina 21 to 24. Then gagawin niyo po ang gawain sa pagkatuto bilang 1 sa pahina 24 at bilang 2 sa pahina 25. So ganun po.
Binawasan lang po namin yung mga gagawin nyo dahil alam po namin na mahirap po na wala po talaga kayong hard copy na hawak. So ito po para lang po hindi na rin po kayo mahirapan, hindi mahirapan yung anak nyo sa pagsasagot, binawasan po namin ang mga gawain. So MTB Week 5, pag-aaralan nyo po ang aralin sa pahina 26 to 27. Then gagawin nyo po ang gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 28 at bilang dalawa sa pahina 29. So sa week 6 to 7 po, magkasama po yun. Pag-aaralan nyo lang po yung aralin sa pahina 30 to 33, then gawain sa pagkatuto bilang isa at bilang dalawa sa pahina 34. Then itong week 8 po, yung week 8 po, pag-aaralan ng aralin sa pahina 36 to 38, then gagawin po ang gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 38, and gawain sa pagkatuto bilang dalawa sa pahina 39. So, ito po yung yung MTB po ay gagawin po ng isang buong linggo. So, sa math po, kung mapapansin nyo po, ang math po natin nakalagay week 1 at week 2. So, ito lang po muna ang sasagutan sa mathematics. Yung week 1 at week 2 lang po. So, week 1 po, ang gagawin po, pag-aaralan ng aralin sa pahina 7 to 8. Then, gagawin ang gawain sa pagkatuto, gawain sa pagkatuto bilang isa, pahina 8. At gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pahina 9. Meron pa po dong parang kasunod po na gawain. Ito po, pag-aralan po ang aralin sa pahina 11. Ano po yun? Samatin na lang. Ano ba yung nangyayari? Wait lang po. May concerns. Ma'am, masyado na pong maingay. Masyado pong maingay? Yes, Ayan po, ma'am. maingay pa rin po. Ma'am, excuse me lang po yung mga yung mga parents po na na hindi po nag-mute ng mic. Sino-sino po yun? Pasensya na po kasi nakaano po ako sa laptop hindi ko po nakikita yung mga Off na lang po ng mic niyo ba? mute ko lang po kasi mute ko lang po. Nakamute mo. Sino pa? Hindi naman. Lorna, hindi ko makita eh. Paki-off po yung mic niyo po. Yung Ramil Session, paki-off po yung mic. Ma'am, naka-off na po, ma'am. Okay po. So, proceed po tayo. Malinaw po ba yung kanina na sinasabi ko po? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Opo, so, ma'am. kala ko Opo. salita ako ng salita, wala kayong So, ayun po, may kasunod po na gawain para sa pahina sa week 1. Gawin ay pag-aralan ng aralin sa pahina 11 to 12, then gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 12 at gawain sa pagkatuto bilang dalawa at bilang tatlo sa pahina 13. So sa week 2 po, ito lang po yung gagawin natin, pag-aralan ng aralin sa pahina 15 to 16, then gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 16 at gawain sa pagkatuto bilang dalawa at tatlo sa pahina 17. So ito pong math po ay gagawin natin ng isang buong linggo din kasama ng MTB. Next po, ito po yung ESP, kasama din po to. Week 1 and 2, pag-aralan ng aralin sa pahina 7. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang sa pahina 8 at gawain sa pagkatuto bilang tatlo sa pahina 13. Baka po may magtanong bakit hindi nilagay yung gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Hindi po kasali sa gagawin
ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Kung ano lang po ang nilagay ni teacher na guide, ayun lang po ang sasagutan. Huwag nyo pong gawin ang hindi po pinasagutan ni teacher. So yun po. Sa week 3 naman po, pag-aaralan ng aralin sa pahina 16, then gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 17, gawain sa pagkatuto bilang dalawa sa pahina 19, at bilang tatlo sa pahina 20. Sa week 4 naman po, pag-aaralan ng aralin sa pahina 21, gawin ang gawain sa pagtuto sa pahina 22, gawain sa pagkatuto bilang dalawa sa 24, at gawain sa pagkatuto bilang tatlo sa pahina 25. Then po, sa week 5 po, pag-aaralan po ang aralin sa pahina 26, gagawin po ang gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 27, bilang dalawa naman po sa pahina 28, at bilang tatlo sa pahina 29. So, sa week 6 and 7 po, magkasama po yan, nakalagay sa module. Pag-aaralan po ang aralin sa pahina 30. Gagawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 31. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Hindi po kasama ang bilang dalawa ha. Bilang tatlo sa pahina 34. At gawain sa pagkatuto bilang apat sa pahina 35. So, ESP week 1 to ay gagawin po ng isang buong linggo. So, ano po yung magkakasamang subject? Sige po, sino pong gustong magsalita? MTB, Math, ESP. Okay. Sa MTB po, ilang week ang gagawin sa MTB? 8 week. Okay, week 1 to 8 po. Sa math po, Hanggang 3 po, ma'am. Week 3. week 1 and 2 lang po ang math. Then yung ESP po, week 1 to 8. So ulitin ko po, MTB, week 1 to 8. Math, week 1 and 2. So ayan. Then ESP, week 1 to 8 po. Magkasama po sila na gagawin sa isang buong linggo po. So, proceed po tayo. So, tapos na po tayo dun sa mga dito naman po tayo sa feeding program. So, sa feeding program po, ang concerns po dito ay yung mga feeding recipients po. Sa grade 1 po, meron po tayong 124 na feeding recipients. So, magkakaroon po ulit ng magkakaroon po ulit ng supply ng feeding gaya ng prutas at tinapay. So, ang marireceive po ng mga recipients ay fruits and bread po. So, tayo na grade 1, nakaschedule po tayo on Thursday from 9 to 10 a.m. So, isang oras lang po tayo. Kung ano po ang oras na nakaschedule tayo, dapat po nandun po yung mga magulang ng mga recipients. Kasi po, hindi na po, dahil nga po nililimitahan po natin ang tao sa school, hindi po tayo pwede magdagsaan. Kung wala po kayo sa oras na 9 to 10, hindi na po kayo makakakuha. Pwede nyo pong iutos sa kung sino man po ang pwede nyong pagkatiwalaan para kunin yung supply ng inyong anak. Basta po sa oras po ng 9 to 10. Dahil pagdating po ng 10 to 11, ibang level na po ang nakaschedule. So, ganun po. Thursday po tayo nakaschedule, 9 to 10 a.m. So, ito po yung mga ibibigay. So, naka-ano po to ng week 1 to week 3 and 4. So, sa week 1, isang beses lang po kayo pupunta pero makukuha nyo, marireceive nyo po lahat ng nakalagay sa week 1. Yung cheese ensaymada, cheese bread, Spanish bread, ube bread, and munggo bread. Magkakasama po sila na kukunin nyo. Sa isang buong linggo yon para isang beses lang din po kayo pupunta. Sa second week po, fruits naman po ang makukuha nyo. So, apple, atundan, pongkan, peras, at saba.
So week 3, balik na naman po ng tinapay. Tinapay po yun, 5 araw. So 5 tinapay din po ang marireceive nyo. Then, pagdating ng week 4, balik na naman po ng fruits. Yung lakatan, kiat-kiat, dalandan, apple, and pongkan. So ito po yung marireceive per week po ng mga feeding recipients. So, ito po yung proseso. Ginawan ko po ng flow chart po ang ating pong isusum ko yung screen. Hindi po ba makita? Ayan. Ito po, ma'am. Ayan po, nakikita na? Opo. So, yan. Ito Opo, po, ma'am, pwede okay na po po. screenshot. Ito po yung, ito po yung marireceive ng mga feeding recipients. So, ito naman po, i-ano ko lang kasi medyo liitan ko ng konti. Ayan. So, ito po, yung kulay green, ito po yung principal's office. So, ito po yung magiging flow na, ito po yung proseso ng pagkuha ng mga feeding supplies po. So, ito yung gate 1 natin and then yung gate 2. So, sa gate 1 po, yung malapit po sa stage na usually pong pinapasukan natin kapag distribution, meron po dun sa gitna, nakalagay po table 1, 2, 3. So sa gate 1 po, ang mga papasok lang po dito ay section ng Daisy at Hyacinth. Doon po sila sa table 1. Ito po. Yung Tulip and Dahlia, dito po sila pipila sa table 2. Yung Lavender and yung Rose po, dito po sila pipila sa table 3. So ang dadaan lang po sa gate 1 ay Daisy, Hyacinth, Tulip, Dahlia, Lavender, and yung Rose. Then po, sa gate 2 naman, may 3 table din po doon. Nandyan po sila teacher na magbibigay po sa inyo ng mga supplies nyo po. Ito po ay para sa mga feeding lang ha. O, yung table 4, doon po yung Jasmine at yung Sampaguita. Sa table 5, dito po nakapila ang orchid at ang santan. Sa table 6 po, dito po nakapila ang carnation at everlasting. So hinati po natin, kung mapapansin nyo po, lahat po ng mga mga pang-umaga, dito po sila sa gate 1. Lahat po ng panghapon, dito po sila sa gate 2. Wag po, be guided po sa inano namin na chart. Kasi po, baka mamaya pumasok kayo dito, ang haba ng pinila nyo, hindi naman po pala kayo diyan wala diyan yung pangalan ng anak nyo. Make sure po kung saan po, kung saan nakalagay na table yung section nyo, doon po kayo pipila. Para po hindi po kayo mapapagod po pumila. Kasi 124 po ang kukuha po ng feeding supplies po on Thursday. So ganito na po yung magiging process din po natin sa mga susunod na linggo. So ulitin ko po, ang oras po ng pagpunta ay on Thursday. Ngayong darating na Thursday po, 9 to 10. So yun po. So yan. Tapos na po pala tayo. So ayun po, maraming salamat po. May mga questions po. Other concerns? Pwede na po mag-on ng mic. Isa? Opo. Okay na po. Yes po, Nani. Okay na po, Okay na po, thank you, pare. Sir, thank you po. Bigyan po muna natin si Mami Roca. Ma'am, May lang po. ma'am, may tanong lang po ako. May kami, teacher. Gusto niya i-transfer ang anak po niya. Paano po, teacher? Sino po? Kapitbahay po namin, teacher. Kasi lumipat po sila dito ng tirahan. Grade 1 po. Nasa lilipat po sa South Village Sea. Opo. Galing po silang Antipolo. May card na po ba yon? Wala pa po, teacher. Meron na, natapos niya na po ba? Kasi po, ang ngayon po natin, third quarter na po ngayon. So make sure po na meron na pong grade
Kahit wala pa po siyang card, kung hindi mo po, Tapos na po daw nila ang second quarter. okay, kuha na lang po siya ng certification na, Mayroon na daw po. Binigyan na po ng teacher nila doon. alin po? Binigyan na daw po siya ng teacher nila doon sa Antipolo. So, nandyan na sa kanya. Opo. Kung paano po, kung pwede na ring makuha, kahit picturean lang po yung card, pwede na rin po. Pero for the meantime, since wala pa po siyang card, pwede niya na pong gamitin yung certification. Pumunta po siya doon. Kailan ba kami doon? Kasi po nagpunta na po sila sa school, sabi lang daw po nung teacher na nakausap daw po nila, dapat daw po pagpupunta siya doon ng daw po, bigayan daw po ng mga modules. Oo. Well, po, wala po tayong bigayan. Meron pong teacher doon ng grade 1 on Thursday. Pwede po siyang pumunta doon. Sa Thursday po? Sige po. Thursday po, kasabay po ng feeding. Okay po. Sabay ko na Pero lang po. mga na po siya pumunta, kasi 9 to 10 po tayo, di ba? Opo. Pumunta na po siya doon mga siguro quarter to 10 para po patapos na po yung schedule na, kasi nakaupo po sa table yung mga grade 1 teachers Para Okay. pumasok din po siya. Okay po. Sabihin ko na po sa kanya. Pwede rin niya po akong i-add. Nakontakin po ako para po ko na kung kanino ko po siya ibibigay. Okay po. Ito na lang po sa natin, teacher. Ano ko po sa kanya, ibigay ko sa kanya. I-check niya po ako, yung account niya po mismo. Okay po. Okay, Okay, sige po. teacher, thank you po. Okay, thank you po. May question po, sino to? Ma'am, paano po? Wait lang ha, magbasa lang po ako ng ha. Ma'am, paano po ang pagsulat nila? Grade 1 po kasi sila, tapos sa pad paper po isusulat. Umaasa pa po sila sa guide ng papel ng grade 1 po. Ayun, kung po, ang pad paper, ang intermediate naman po ay 3 lines din naman po, di ba? At lang Yes naman po, po. yung sagot lang naman po, usually po sa natin, yung sa sinasagutan po natin, titik lang, o kaya counting mga salita, pipiliin ang mga salita. Hindi naman po kailangan na kopyahin. Hindi nyo po kokopyahin kung ano yung nasa module ha. Kung ano yung nasa soft copy na ibibigay namin. Sagot lang po. Gaya po ng ginagawa po natin. Ang kaibahan lang po, wala po kasi kaming ibibigay na answer sheet dahil wala po tayong distribution. Ang inaano po namin, basta nakalagay lang po ang gawain sa pagkatuto, then yung bilang, tapos yung sagot po. Sagot lang po, hindi kailangan na kopyahin. Okay, malinaw na po, Mami Alipe. Okay, magbabasa lang po. May question pa ba? Sino pa po yung may Hi ma'am, ngayon lang po kasi ako nakapasok. Ano po yung ibang Mami, ano po, recorded naman po, Mami Cyril, recorded naman po ang video, isasend na lang po sa inyo. Panoorin nyo na lang po. Okay po, ma'am. Thank you po. So, ito po, yung question ni Mami Lucena Merjun G. Ma'am, paano po yung walang wifi o walang data? Mami, ang ano naman po, pwede po kayong pansamantala, kahit isang araw lang po, mag-load po kayo na may data para po may save po yung mga kailangan nyo pong mga sagutan for the week. Kahit isang beses lang po. Halimbawa, bukas po kami mag-send ng bukas po mag-load kayo para po ma-download nyo yung mga Then, kasi ang anin po namin, image na lang po ang gagawin namin para sa mga sasagutan nyo. Kahit total naka-join naman po kayo dito sa ibig sabihin po, may data po kayo. So bukas, possible po na meron pa rin po kayong data. Ma'am, lahat po ba ng grade 1 wait lang po kay Julian Edo, ma'am, lahat po ba ng grade 1 kasama sa feeding? Hindi po. Kung sino lang po yung kasama at sasabihan ni teacher,
Ayun lang po yung pupunta sa school. Hindi po lahat ng grade 1. Baka magpuntahan kayo. Sayang ang pila nyo, wala kayong pangalan. Ang ano naman po ni Galit Jumilin, ma'am, paano po pag walang makakakuha ng supply ng bata? Kasi pumapasok po ang bantay nila, ma'am. Hanggat maaari po pakiusapan po na ano, kasi wala po, ang schedule po natin ay 1 hour lang po. Wala po, wala po ibang oras sa pagkuha. At ano po, isang beses lang din po tayo magdi-distribute. Wala pong ibang araw. So hanggat maaari po, mapakiusapan, kahit yung mga kapitbahay na mga feeding recipients din, ipasabay, pwede po. For as long as alam nila yung data, pangalan at section po ng bata. Pwede pong ipakuha. So yun po yung sagot ko sa question ni Mami Galit Jumilin. Kay Mami Elma Santiago, ma'am, baka pwede schedule na lang ang pagkuha ng module kahit tig 10 lang per day. Hindi po posible yung ganun, Mami, kasi po inano na po lahat na wala pong delikado po kasi. Delikado po na ano tayo, lalo na at may case po sa San Isidro. Uunahin pa po ba natin ang pagkuha ng module kaysa sa kaligtasan natin? Correct po. Ang isisecure po natin ay ang kaligtasan. Kaya gumagawa po tayo ng alternatives po para lang matuloy po yung pagsasagot. Since nakaschedule na po ang distribution po talaga. Nakaschedule po ng 22 ang third quarter po. Ayan, Mami Sem Seranilio, tapos na po ba pwede mag-out? May mga pa po, baka may mga kalinawan pa po sa iba. Ma'am, bukas na po ba start ng third quarter nila? Bukas po, magsisend po kami ng mga gagawin. Supposed to be po nung 22 pa. Kaya lang po, nagkaroon po ng dahil nga po inabot po tayo ng, naka-general, po tayo, di ba? Quarantine tayo. General community quarantine tayo. So, dapat nag-start na tayo. Kaya lang, yung announcement po, yung tentative na dapat ay Wednesday na distribution natin, hindi po natuloy. So, bukas po, start na po ng pagsasagot nila. Pero wait nyo po muna yung mga isasend namin na gawain. Pero yung mga, kung naka-screenshot po kayo ng pwede nyo na pong i-save yun as guide po. Para pag nandiyan na yung mga gagawin, alam nyo na po yung mga sasagutan nyo. Jeanrex Loreniana. Ma'am, lahat po ba na level ganun ang mangyari sa distribution ng module? Salamat po. Opo, ganun po. Kaya lang po kanina po, nagkaroon po ng parang hindi nakapag-cancel yung kinder. Kaya nga, parang nagkagulat na sila na mahirap nang i-cancel. Natatakot din sila talaga. Natatakot sila pero no choice sila. Pero ang inaano nga namin, total kami sa grade 1, mas isisecure namin ang kaligtasan po ng lahat kaysa po sa module na yan. Ang module po, anytime po pwede natin makuha. Pero po pag tayo po tinamaan ng UK variant, hindi po natin alam kung posible ba tayo na makaligtas pa. So, ganun po. Ang lagi sa panahon po ngayon, ang secure po natin ay kaligtasan po ng lahat. Yung retrieval po, ma'am, to be announced na lang po. Opo. Naman po tayo, di ba? Hanggang April 5 po yata tayo naka-quarantine. So, siguro 2 weeks lang tayong ganito. After 2 weeks, back to normal na po tayo. Meron na po ulit tayong retrieval and distribution. Yes po, Mami, Marivic Apostol, mag-a-announce po kami para po sa retrieval. For the meantime po, lang po muna, sa inyo lang po muna yung mga gagawin. Yung mga natapos ng gagawin. Pero yung yung mga unfinished outputs po ng quarter 2, ipasa po para po makagawa na si teacher ng grades. Baka meron na namang mga batang walang grades kasi hindi nakapagpasa. Sa question pa po, may mga question pa po ba? Para po sa kalinawan ng lahat. Open tayo? Picture muna tayo. Wala na po, ma'am. Salamat po. Open po tayo?
Open camera. Pictorial tayo. Nasaan na yun? Stop sharing na. Teka, mag-screenshot lang ako ah. Paano ba?